Malakas ang buhos ng ulan, walang patid na tila ba nais nitong lunurin ang buong baryo sinagtala. Ang bawat pagtama ng malalaking patak sa yero nilang bubong ay parang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa isipan ni Kaluwalhati. Kasabay ng bawat dagundong ng kulog sa labas ay ang pagkirot ng puso niya sa loob. Nakaupo siya sa isang lumang silyang yantok. Ang tanging liwanag ay mula sa isang debateryang lampara na nagbibigay anino sa kanyang kulubot na mukha. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang kupas na kamiseta, ang paboritong damit ni Bughaw, ang pangalawa niyang anak na lalaki, bago ito nagpasyang lisanin sila para hanapin ang pangarap sa syudad. May butas ito sa may bandang siko at iyon ang tinatahi niya ngayon, kahit alam niyang marahil ay hindi na ito muling maisusuot pa ng may-ari. Napabuntong hininga siya. Ang kanyang mga mata ay automatikong napadako sa 3 bakanteng silya sa kanilang maliit na hapagkainan. 3 silya para kay Malaya. Ang panganay na nangakong babalik pagkapasko, pero 5 Pasko na ang lumipas. Para kay Bughaw, ang artistang nangakong ipagpapatayo sila ng bahay, pero ngayon ay ni Aninoy wala. At para kay Datu, ang bunso ang pinakapasaway na umalis dahil sa galit at hanggang ngayon ay walang balita. Ang bawat silya ay isang paalala. Isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa kanyang puso sa bawat araw na lumilipas. Luring, tama na iyan, marahang sabi ng kanyang asawang si Ambo mula sa kanilang silid. Lumabas ito, kinukusot pa ang mga mata at umupo sa tabi niya. Gabi na, baka sumakit lang lalo ang mga mata mo. Paano ako titigil, Ambo? Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa tinatahi. Kung titigil ako, ano pa ang gagawin ko? Ang mag-isip? Mas masakit iyon. Ang pait sa kanyang boses ay hindi maitatago. Hinawakan ni Kaambo ang kanyang kamay, ang balat nitong magaspang dahil sa buong buhay na pagbubungkal ng lupa ay tila ba nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. May awa ang Diyos, Luring. Uuwi rin sila. Ngumiti si Kaluwalhati. Isang ngangiting walang kagalakan. 5 taon mo nang sinasabi iyan, Ambo. Baka napagod na rin ang Diyos sa pakikinig sa'yo. Hindi na sumagot si Kaambo. Alam niyang kapag ganito ang asawa, ay wala nang salitang makakapagpagaan ng loob nito. Niyakap na lamang niya ito mula sa likod at sabay nilang pinakinggan ang hagupit ng bagyo sa labas. At sa gitna ng katahimikan at lagaslas ng ulan, may narinig sila, isang mahinang tunog, tila iyak. Narinig mo ba yon? Tanong ni Kaluwalhati, itinigil ang pagtatahi. Ang alin? Ang pusa siguro ng kapitbahay. Naghahanap ng masisilungan, sagot ni Kaambo. Pinakiramdaman muli ni Kaluwalhati. Mas malinaw na ngayon, hindi iyak ng pusa, iyak ng isang sanggol. Ambo, hindi pusa iyon. Kinakabahang sabi niya. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay parehong nagtatanong, parehong natatakot. Dahan-dahang tumayo si Kaambo. Kinuha niya ang lampara at marahang binuksan ang kanilang pinto. Isang malakas na hangin ang sumalubong sa kanila. Halos patayin ang apoy ng lampara. At doon, sa kanilang maliit na balkonahe, basang-basa ng ulan, ay isang malaking bayong na yari sa dahon ng niyog. Napaatras si Kaluwalhati, napahawak sa kanyang bibig. Hindi niya halos kayang huminga. Lumapit si Kaambo. Nanginginig ang mga kamay na iniangat ang takip ng bayong. Hindi isa, hindi 2, kundi 3. 3 maliliit na sanggol, magkakasiksik sa loob, nababalot lamang ng manipis na kumot. Ang isa ay umiiyak ng malakas, habang ang 2 ay tila nanlalamig na at halos hindi na gumagalaw. Diyos ko po, ang tanging nasambit ni Kaambo. Walang pag-aalinlangang binuhat ni Kaambo ang bayong at ipinasok sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto. Tila ba nais isara ang malupit na katotohanan sa labas. Anong gagawin natin, Ambo?
Nanginginig na tanong ni Kalwalhati. Ang utak niya ay gulong-gulo. Dapat ba nilang itawag sa kapitan? Sa pulis? Sino ang may gawa nito? Sinong walang kaluluwa ang iiwan ang mga anghel na ito sa gitna ng bagyo? Pero bago pa man makasagot si Kaambo, isang maliit na kamay mula sa isa sa mga sanggol ang humawak sa daliri ni Kalwalhati. Napakaliit, napakahina. Ngunit ang kapit nito ay tila ba may dalang libu-libong salita. Isang pagsusumamo, isang paghingi ng tulong. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pait at galit sa puso ni Kalwalhati. Napalitan iyon ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Isang damdaming akala niya ay ibinauna niya kasama ng paglisan ng kanyang mga anak. Awa, pagmamahal ng isang ina. Kumuha ka ng malinis na damit, Ambo. Utos niya, ang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng determinasyon. At magpakulo ka ng tubig. Ginaw na sila. Kinabukasan, tumila na ang ulan. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip, nagbibigay buhay muli sa nalantang baryo. Ngunit sa loob ng bahay ni Kaambo at Kalwalhati, ang buhay ay nagsimula ng mas maaga. Ang tahimik nilang dampa ay napuno ng yak ng mga sanggol, ng abalang paghahanda ng gatas, at ng mga himig ng uyaye mula sa isang pusong muling natutong umawit. Habang karga-karga ni Kalwalhati ang isa sa mga sanggol at idinuyan ito sa may bintana. Natanaw niya ang isang anino sa kanilang bakod, si Mang Agila, ang kanilang mayaman at tsismosong kapitbahay. Nakatayo ito roon, nakapamiwang. Ang mga mata ay nanlilisik na nakatitig sa loob ng kanilang bahay. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa labi nito. Sumigaw ito. Sapat na para marinig niya. Aba kaluring! Mukhang may bigla ang biyaya kayong natanggap mula sa langit, ano? Napatigil sa pag-ugoy si Kalwalhati. Ang init ng pagmamahal na nararamdaman niya kanina ay biglang nilamig ng takot at pangamba. Ang biyaya ng unos ay dumating na nga. Ngunit kasama nito, alam niya, ay ang panibagong bagyo na kailangan nilang harapin. Ang mga salitang binitawan ni Mang Agila ay parang kamandag na kumalat hindi lang sa pandinig ni Kaambo, kundi sa buong baryo sinagtala. Sa loob lamang ng ilang oras, ang balita tungkol sa 3 sanggol na milagrong napunta sa mag-asawa ay naging usap-usapan na sa bawat sulok, mula sa bukid hanggang sa munting tindahan sa kanto. Habang nag-iigib ng tubig si Kaambo mula sa poso, ramdam niya ang mga matang nakatutok sa kanya. May mga bumubulong, may mga nagtatawanan, at may iilang nag-aalalang tumitingin. Ang bigat sa kanyang balikat ay hindi na lang dahil sa 2 balde ng tubig, kundi dahil na rin sa bigat ng paghuhusga ng kanilang mga kapitbahay. Ambo, totoo ba ang tsismis? Tanong ni Aling Nena, ang may-ari ng tindahan, nang mapadaan siya roon para bumili ng posporo. Ang alin po, Aling Nena? Pilit nang ngumiti si Kaambo. Na may 3 biyaya raw na iniwan sa pintuan ninyo kagabi? Hindi pa man nakakasagot si Kaambo, ay sumabat na ang isang lalaking umiinom ng soft drinks sa labas. Biyaya ba kamo? Baka naman kamalasan. 3 bibig kaagad ang pakakainin. Sa hirap ng buhay ngayon? Nag-init ang tainga ni Kaambo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Huminga siya ng malalim. Kung anuman po sila, biyaya o hindi, mga bata sila, mga anghel na kailangan ng tulong. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang abala si Luwalhati. Ang dating malungkot at walang buhay niyang asawa ay tila nagkaroon ng bagong sigla. Ang bahay na dating nababalot ng katahimikan at lumbay, ngayon ay puno ng maliliit na damit na isinasampay, ng amoy ng pinakuluang tubig, at ng mahihinang ungol ng mga sanggol na mahimbing na natutulog sa isang banig na kanilang inihanda. Ambo, nag-isip na ako ng mga pangalan, masayang sabi ni Luwalhati. Halos hindi siya tinitingnan dahil abala ito sa pagtitiklop ng mga lampin.
Dahil dumating sila na parang mga bituin at sinag sa madilim nating buhay at dala ng malamig na hangin, tatawagin natin silang tala, sinag at amihan. Napangiti si Kaambo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niyang muli ang kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kislap na matagal nang ninakaw ng pangungulila. Para sa kanya, sapat na yon para labanan ng anumang tsismis sa labas. Nagpasya siya sa kanyang puso. Gagawin niya ang lahat para sa mga batang ito, para sa bagong pag-asa ng kanyang asawa. Kinahapunan, habang pinaliliguan niya ang pinakamaliit sa mga sanggol, isang batang babae na pinangalanan nilang Tala, may napansin siyang kumikinang sa manipis nitong pulso. Isang pulseras na pilak. Napakaliit nito at sa unang tingin ay aakalain mong isang ordinaryong palamuti lamang. Ngunit nang tanggalin niya ito para hindi makasugat sa balat ng bata, nakita niyang may maliit na nakaukit sa medalyon nito. Hindi ito letra, hindi rin numero. Isa itong simbolo. Tila isang ibon na may nakakrus na 2 sanga sa ilalim. Simple lang ang disenyo, pero mukhang mamahalin at pamilyar. Luring, halika rito, tawag niya sa asawa. Ipinakita niya ang pulseras. Tinitigan ito ni luwalhati. Saan galing yan? Nasa kamay ni Tala. Sagot ni Kaambo. Hindi kaya. Ito ang maging susi para malaman kung sino ang mga magulang nila. Ang kislap sa mga mata ni luwalhati ay biglang napalitan ng pag-aalala. Ang ideya na maaaring may bumalik para kunin ang mga bata ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ngunit alam nilang iyon ang tamang gawin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Kaambo sa bahay ng kanilang kapitan, si Kapitan Isagani, isang lalaking nasa edad 50 na, kilala sa baryo sa kanyang pagiging matuwid at patas. Kaambo, napasyal ka? Bati nito habang nagkakape sa kanyang beranda. Kapitan, may mahalaga po akong sasabihin, sabi ni Kaambo at inilahad ang kanyang pakay. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagkakita nila sa mga sanggol hanggang sa pulseras na kanyang natagpuan. Kinuha ni Kapitan Isagani ang maliit na pulseras, tinitigan niya itong mabuti, iniikot-ikot sa kanyang magaspang na palad. Bigla, napakunot ang kanyang noo. Itinapat niya ito sa liwanag. Pinakatitigan ng simbolo, ang kanyang muka ay biglang naging seryoso. Saan mo ulit ito nakita, Ambo? Tanong niya. Ang boses ay biglang bumaba at naging mas mabigat. Sa isa po sa mga sanggol, Kapitan. Tumayo si Kapitan Isagani at naglakad-lakad sa beranda. Ang isip ay tila lumilipad sa malayo. Huminto siya at hinarap si Kaambo. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng isang lumang alaala. Noong bata pa ako, Ambo, bago ako naging kapitan, namasukan ako bilang hardinero sa isang malaking hasyenda sa kabilang bayan. Ang hasyenda ng mga De Villa. Nakinig lang si Kaambo. Hindi alam kung saan patungo ang kwento ng kapitan. Ang simbolo na ito, pagpapatuloy ni Kapitan Isagani, itinuro ang pulseras. Ito ang sagisag ng kanilang pamilya. Nakaukit ito sa kanilang malaking gate, sa kanilang mga mamahaling sasakyan, kahit sa kanilang mga kubyertos. Sigurado ako. Napanganga si Kaambo. Ang mga De Villa, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa buong probinsya ng Maharlika. Paanong? Hinawakan ni Kapitan Isagani ang balikat ni Kaambo. Ang kanyang mukha ay seryosong seryoso. Ambo? Ang simbolong ito, nakikita ko na ito dati, sa isang lugar kung saan ang mga mahihirap na tulad natin ay hindi kailanman malugod na tinatanggap. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Kaambo habang siya'y naglalakad pauwi. Isang pamilyang mayaman at makapangyarihan, isang sikreto na tila napakalaki at napakadilim. Ang munting pulseras sa kanyang bulsa ay hindi na lang isang simpleng alahas. Ito ay isang pasanin, isang panganib, at isang katotohanang maaaring magbago ng lahat.
Lumipas ang ilang araw na puno ng alinlangan. Ang mga salita ni Kapitan Isagani ay tila isang madilim na ulap na nakabitin sa isipan ni Kalwalhati. Habang hinihintay nila ang susunod na hakbang ng kapitan na nangakong mag-iimbestiga ng maingat, sinubukan nilang mamuhay ng normal. Ngunit ano nga ba ang normal para sa kanila ngayon? Ang bawat iyak ni Tala, bawat ngiti ni Sinag, at bawat hikab ni Amihan ay nagdudulot ng magkahalong saya at takot sa puso ni Kalwalhati. Masaya siya dahil sa loob ng maikling panahon, ang tatlong sanggol ay naging sentro na ng kanilang mundo. Muli niyang naramdaman ang pagiging isang ina, isang pakiramdam na matagal na niyang inakalang patay na. Ngunit natatakot din siya. Natatakot siya sa simbolo sa pulseras. Natatakot siya sa pamilya de Villa. At higit sa lahat, natatakot siyang baka isang araw ay bigla na lang silang kukunin sa kanya. Na ang bagong liwanag sa buhay niya ay pansamantala lamang. Isang gabi, matapos niyang mapatulog ang tatlong anghel, umupo siya sa may bintana. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang langit ay puno ng mga bituin. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, kinantahan niya ng isang lumang oyay, ang mga sanggol, ang parehong oyay na kinakanta niya noon sa kanyang tatlong anak. Tulog na, bunso, ang nanay ay nandito. Mahinang awit niya at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang kakaibang kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang buo siya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang binasag. May anino sa kanilang pintuan, isang aninong payat, tila gumagaralgal sa lamig. Sa una, inakala niyang namamalikmata lang siya. Ngunit dahan-dahan, ang anino ay humakbang pasok sa abot ng liwanag ng kanilang gasera. Nanlaki ang mga mata ni Kalwalhati. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang buhok nito ay mahaba at magulo. Ang damit ay marumi at punit-punit. Ang muka ay humpak at ang mga mata ay malalim. Tila nilunod ng sarili nitong mga kabiguan. Ngunit kahit anong pagbabago ang idinulot ng panahon at hirap, hindi niya maaring ipagkamali ang mukhang iyon. Bughaw ang nanginginig na bulong niya. Ang lalaki ay hindi sumagot. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hiya at pagsisisi. At pagkatapos ay bumagsak ito sa sahig. Ang mga tuhod ay nanghina at nagsimulang humagulgol na parang isang batang nawawala. Ang puso ni Kalwalhati ay nahati. Ang isang parte ay gustong tumakbo at yakapin ang kanyang nawawalang anak. Ngunit ang isang parte ay nanatiling nakatayo, matigas na parang bato, pinapaalala sa kanya ang lahat ng sakit na idinulot nito. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ito ang tanging paraan para hindi siya bumigay. "Nay," iyak ni Bughaw. "Patawarin niyo po ako. Nay, wala na po akong mapupuntahan." Lumabas si Kaambo mula sa silid, nagising sa ingay. Nakita niya ang eksena at natigilan. Ngunit di tulad ng asawa, ang awa ang unang nanaig sa kanya. Nilapitan niya ang anak at marahang inalalayan para tumayo. "Tumayo ka riyan, anak. Halika, kumain ka muna." Habang kumakain si Bughaw ng kanin at tuyo, ang mga mata niya ay hindi maalis sa tatlong sanggol na natutulog sa banig. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng pagtataka. "Sino sila, Yetay?" tanong niya. Bago pa man makasagot si Kaambo, si Kalwalhati na ang nagsalita. "Mga bagong anghel na ipinagkatiwala sa amin, hindi katulad ng iba na marunong lang lumimot. Ang bawat salita ay may talim." Nasaktan si Bughaw sa narinig. Yumuko na lang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang plato. Ang tensyon sa loob ng maliit na dampa ay halos pwede nang hiwain ng kutsilyo. Sinubukan ni Kaambo na pagaanin ang sitwasyon
Nagtatanong tungkol sa buhay ni Bughaw sa syudad, ngunit ang mga sagot nito ay puros buntong hininga at ilinglang. Ang gabing iyon ay walang natulog ng mahimbing. Si Kalwalhati ay nakahiga, nakatalikod sa kanyang anak, ngunit ang isip niya ay gising na gising. Ang pagbabalik ni Bughaw ay parang pagbubukas ng isang lumang sugat na hindi pa pala tuluyang naghihilom. At nang tila ba hindi pa sapat ang drama ng gabing iyon, isang tunog mula sa labas ang muling gumulat sa kanila. Ang tunog ng isang tricycle na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ilang sandali pa, may mga yabag na papalapit. Sumilip si Kaambo sa bintana. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng panibagong pagkagulat. Luring, isang babae ang pumasok sa kanilang pintuan. Hindi kasing gulanit ni Bughaw, pero halata sa mukha ang pagod at sa mga mata ang pagkabigo. Bit-bit niya ang isang maliit na bag. Tumingin siya sa kanyang ina, sa kanyang ama, at sa kapatid niyang nakayuko. Malaya. Ang tanging nasambit ni Kaambo. Si Malaya, ang panganay, ay tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay pagod at may isang sikretong halatang halata na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang maluwag na damit. Nay, Tay, sabi niya, ang boses ay paos. Pwede po ba akong umuwi muna? Nakatayo si Kalwalhati sa gitna ng silid, napapaligiran ng nakaraan, na biglang bumalik at ng isang kinabukasang hindi niya tiyak. Ang kanyang dalawang nawawalang anak ay narito na. Ngunit sa halip na magdulot ng saya, ang pagbabalik nila ay tila nagdala ng mas mabigat na pasanin at mas maraming tanong sa kanilang naguguluhan ng buhay. Kinabukasan, habang ang baryo Sinagtala ay abala sa karaniwang gawain, si Kapitan Isagani naman ay sakay ng kanyang luma, ngunit matatag na owner-type jeep. Binabagtas ang maalikabok na daan palabas ng kanilang baryo. Sa kanyang bulsa, ang bigat ng pulseras na pilak ay tila mas mabigat pa kaysa sa aktwal nitong timbang. Ito'y simbolo ng isang sikretong kailangan niyang tuklasin, isang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Habang papalayo siya sa Sinagtala, ang tanawin ay unti-unting nagbabago. Ang mga simpleng bahay kubo ay napalitan ng mga konkretong bahay. Ang mga bukid ay naging malalawak na lupain na napapalibutan ng matataas na pader. Ang tunog ng mga manok at kambing ay napalitan ng nakabibinging katahimikan ng karangyaan. At sa dulo ng isang kalyeng, may linyang mga puno ng akasya sa magkabilang gilid. Naroon ang kanyang patutunguhan, ang mansyon ng mga De Villa. Ang dambuhalang itim na gate nito na may nakaukit na pamilyar na simbolo ng ibon at dalawang sanga ay tila isang halimaw na nagbabantay sa ibang mundo. Bumusi na siya. Isang gwardiyang nakauniforme ang lumabas mula sa guardhouse. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, ang mga matay puno ng pagmamaliit sa luma niyang sasakyan. Sino po sila? At ano po ang kailangan nila? Tanong ng gwardiya. Ang boses ay arogate. Ako si Kapitan Isagani ng Baryo Sinagtala. Matatag na sagot niya. Nais kong makausap si Don Generoso de Villa. Mahalaga ang aking sadya. Ang pagbanggit sa kanyang titulo ay tila may epekto. Matapos ang isang tawag sa telepono, ang dambuhalang gate ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng tunog na tila isang malalim na buntong hininga. Ipinasok ni Isagani ang kanyang jeep sa loob ng bakuran na napapaligiran ng perpektong pagkakagupit na mga damo at hardin na puno ng mga imported na bulaklak. Ang mansyon sa kanyang harapan ay puting-puti, malaki at tila malamig, kahit natirik ang sikat ng araw. Ang yaman nito ay hindi maikakaila, ngunit meron itong pakiramdam ng kalungkutan, isang lugar na mas mukhang museo kaysa isang tahanan. Sinalubong siya ng isang katulong at iginiya papasok sa isang sala na kasing lamig ng marmol nitong sahig. Ang mga kasangkapan ay antigo at mamahalin. Ang mga pader ay puno ng mga painting na mukhang nagkakahalaga pa ng higit sa lahat ng lupa sa Sinagtala.
Ilang sandali pa, dalawang tao ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Ang lalaki ay si Don Generoso de Villa. Nasa edad na itong 60, may malumanay na mukha at mga matang may bahid ng pagod at lungkot. Sa kanyang tabi ay ang kanyang asawa, si Donna Liwayway. Mas bata ito sa kanya. Ang tindig ay matikas, ang mukha'y perpekto, ang pagkakamakeup at ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Siya ang unang nagsalita. "Magandang umaga, Kapitan. Pasensya na sa paghihintay. Ako si Liwayway de Villa. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo?" Ang boses niya ay matamis pakinggan, ngunit walang bahid ng init o kabaitan. "Magandang umaga po, Don Generoso, Donna Liwayway." Magalang na bati ni Isagani. "Hindi ko na po patatatagalin pa. Ako po ay naparito dahil meron pong 3 sanggol na iniwan sa aking baryo sa gitna ng bagyo." Nakita ni Isagani ang bahagyang paninigas ng katawan ni Donna Liwayway, ngunit ang ekspresyon nito ay hindi nagbago. Si Don Generoso naman ay napayuko, tila biglang naging interesado sa disenyo ng karpet. "Isang kalunos-lunos na pangyayari," sabi ni Donna Liwayway, umiiling-iling. "Ano po ang kinalaman namin dyan, Kapitan?" Dito na kinuha ni Isagani ang pulseras mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa mesang salamin na nasa kanilang pagitan. Ang pilak ay kumislap sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier. Isa po sa mga sanggol ay may suot nito. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Si Donna Liwayway ay tumingin lang sa pulseras. Ang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit si Don Generoso, hindi niya napigilan ang kanyang reaksyon. Ang kanyang kamay, na may hawak na tasa ng tsa, ay biglang nanginig. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw sa buong silid nang bumagsak ang tasa mula sa platito at nabasag sa sahig. "Generoso!" Sita ni Donna Liwayway, ang mga matay nag-aapoy. Agad siyang lumingon kay Isagani. "Naku, pasensya na, Kapitan. Ang aking asawa ay medyo mahina ang pulso nitong mga nakaraang araw." Ngumiti siya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Tungkol sa pulseras, napakaraming ganyan sa mga department store. Sigurado akong nagkataon lamang iyan." Hindi na kumibo si Isagani. Nakita na niya ang kailangan niyang makita. Ang takot sa mga mata ni Don Generoso ay isang pag-amin na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Tumayo siya. "Marahil nga po ay nagkakamali lang ako," sabi niya. Kahit alam nilang lahat, sa silid na yon na nagsisinungaling siya. "Salamat po sa inyong oras." Nang makalabas si Kapitan Isagani at marinig na ang tunog ng papalayong jeep, ang ngiti sa mukha ni Donna Liwayway ay biglang naglaho na parang bula. Hinarap niya ang kanyang asawang namumutla pa rin. Ang boses niya, nang siya'y magsalita, ay malamig na parang yelo, puno ng pagbabanta. "Sinabi ko na sa'yo, huwag kang gagawa ng kahit anong kahangalan. Hindi mo sisirain ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa kahinaan mo. Hindi ako papayag." Hindi nakasagot si Don Generoso. Yumuko na lamang siya na parang isang asong pinapagalitan. Nang gabing iyon, sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang malawak na hardin, may isang aninong naghihintay sa ilalim ng isang puno ng mangga. Lumabas si Donna Liwayway mula sa likurang pinto. Dala-dala ang isang makapal na sobre. Ang anino ay humakbang pasok sa liwanag ng buwan. Ito ay si Mang Aguila. "Donna," sabi nito. Ang boses ay may halong panunuya. "Mukhang ang kargada na ipinadala ko para sa'yo ay nagdudulot ng kaunting problema. Sa tingin ko, tumaas na ang presyo ng katahimikan." Itinapon ni Donna Liwayway ang sobre sa paanan nito. "Hayop ka, iyan na ang huli. Huwag ka nang magpapakita sa akin." Pinulot ni Mang Aguila ang sobre at binilang ang pera sa loob. Ngumisi siya. "Huwag kang mag-alala, Donna. Hanggat nagbabayad ka, ang bibig ko ay masasarhan ng mas mahigpit pa sa gate ng mansyon mo." Tumalikod si Donna Liwayway at mabilis na pumasok sa loob.
Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang anino ni Mang Agila, tulad ng anino ng kanyang mga sikreto, ay mananatiling nagbabantay sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para muling maningil. Para kay Malaya, ang pag-uwi sa baryo Sinagtala ay katumbas ng isang malaking pagkatalo. Ang bawat alikabok sa daan, ang bawat amoy ng dayami at dumi ng hayop ay isang paalala ng buhay na buong lakas niyang tinakasan. At ngayon, heto siya. Bumalik na parang isang basang sisiw, dala-dala hindi lang ang mga sirang pangarap, kundi pati na rin ang isang sikretong lumalaki sa kanyang sinapupunan. Ang maliit nilang bahay ay tila mas sumikip pa, hindi dahil sa kakulangan ng espasyo, kundi dahil sa bigat ng mga non-said words at mga hinanakit na namumuo sa hangin. Nandoon si Bughaw, ang kapatid niyang laging nakayuko. Tila pasan ang bigat ng buong mundo. At nandito siya, pilit na itinatago ang sariling pasanin sa likod ng iritasyon at pagiging masungit. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang presensya ng 3 sanggol. Habang naghahain ng almusal ang kanyang ina, pasikreto niyang pinanood ito. Ang paraan ng pagtimpla ni Kaluwalhati ng gatas, ang lambing sa boses nito habang kinakausap si amihan, ang walang kapagurang pag-aalaga nito sa mga batang hindi naman nito kadugo. Lahat ng yon ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ang mga batang ito na inabando na ay nakahanap ng pagmamahal sa mga braso ng kanyang ina. Samantalang siya na nagdadala ng sarili niyang anak ay iniisip kung paano ito itatakwil. Ang ideyang iyon ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Hindi ka ba kakain, Malaya? Tanong ni Kaluwalhati. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng distansya. Wala akong gana. Matabang niyang sagot, iniwasang tingin. Dapat kumain ka. Kailangan mong magpalakas, sabi ng ina. Naramdaman ni Malaya na tila ba alam ng kanyang ina ang kanyang sikreto. Napuno siya ng inis at takot. Bakit ba ang pakialamera ninyo? Kaya ko ang sarili ko. Nagulat si Kaluwalhati sa sinabi niya. Nasaktan. Ngunit hindi na ito sumagot at bumalik na lang sa pag-aalaga sa mga bata. Nagsisi kaagad si Malaya sa kanyang sinabi. Ngunit ang pride niya ay pumigil sa kanyang humingi ng tawad. Ang tensyon sa pagitan nila ni Bughaw ay mas matindi. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bakuran, nakita niya itong nakaupo sa isang sulok, nagdodrawing sa isang lumang piraso ng papel. Ano yan? Nag-aaksaya ka na naman ng oras sa mga walang kwentang guhit mo. Sabi niya, ang boses ay puno ng panunuya. Itinigil ni Bughaw ang ginagawa at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit. Wala kang pakialam, Malaya. At least ako, may ginagawa. Ikaw? Anong ginawa mo sa syudad? Nagpabuntis ka lang sa kung sino. Ang mga salita ay tumama kay Malaya na parang isang malakas na sampal. Nabitawan niya ang walis. Anong sabi mo? Narinig mo ako. Sabi ni Bughaw. Tumayo ito. Akala mo ba hindi namin napapansin? Ang pagsusuka mo tuwing umaga? Ang paglaki ng tiyan mo? Huwag mo kaming gawing tanga, Malaya. Pare-pareho lang tayong mga bigo rito. Ang kapal ng mukha mo! Sigaw ni Malaya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ikaw ang unang umalis. Ikaw ang nang iwan sa kanila. At ngayon babalik ka para husgahan ako? At ikaw? Ganti ni Bughaw. Nangako ka ng magandang buhay para sa kanila. Nasaan na? Bumalik ka rin na walang-wala. Ang kanilang sigawan ay narinig ng kanilang mga magulang. Lumabas si Kaambo at sinubukang awatin sila. Tama na yan. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pamilya tayo, dapat nagtutulungan. Pamilya? Mapait na tumawa si Malaya. Anong klaseng pamilya ito, Tay? Isang bagsak na pintor? Isang tulad ko at nasaan si Datu?
Siguradong mas malala pa ang bagsak nun. Sa isang sandali ng kahinaan, habang yakap siya ng kanyang ama, muntik na siyang umamin. Muntik na niyang isigaw ang lahat ng sakit. Ang pag-abandona ng lalaking minahal niya. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang kinabukasan. Ngunit nang makita niya ang kanyang inang nakatayo sa may pintuan, karga-karga si Sinag, at tinitingnan siya ng mga matang puno ng awa. Hindi niya kinaya. Ang awa sa mga mata ng ina niya ay mas masakit pa kaysa sa galit. Tumakbo siya papasok sa kanyang silid at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang iyak. Habang siya'y umiiyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi pamilyar. Sinagot niya ito, nanginginig ang boses. "Hello?" "Malaya," sabi ng isang malamig na boses ng lalaki sa kabilang linya. "Huwag na huwag mo nang susubukang tawagan ako ulit. Ayoko ng gulo. Kung ano man yung problema mo yan. Huwag mo akong idamay." Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Napatulala si Malaya sa cellphone. Iyon na yon. Ang huling sinag ng pag-asa ay tuluyan ng namatay. Nag-iisa na talaga siya sa problemang ito. At habang ang kadiliman ay bumabalot sa kanyang puso, isang malakas na tunog ng motorsiklo ang umalingaw-ngaw sa labas. Isang motorsiklong mukhang bago at mahal. Sumilip siya sa bintana. Isang lalaking mayabang na bumaba mula rito. Nakasuot ng leather jacket at salamin sa mata kahit papalubog na ang araw. Si Datu. Ang bunso nilang kapatid ay umuwi na. Pumasok ito sa bahay na may ngiting mapagmataas. Tila ba sinasabing, "Heto na ako, ang successful sa ating lahat." Ngunit ang kanyang pagyayabang ay hindi nagtagal. Ilang sandali lang. Isang tricycle na puno ng malalaking lalaki ang huminto rin sa tapat ng kanilang bahay. Ang kanilang mga mukha ay hindi pala kaibigan. "Datu?" Sigaw ng isa sa kanila. "Akala mo ba makakatakas ka sa amin? Bayaran mo ang utang mo." Ang nangiti sa mukha ni Datu ay biglang nabura, napalitan ng purong takot. Ang kanyang magarang pagbabalik ay isa na namang sirang pangarap. Ang pagdating ni Datu ay hindi isang pagbabalik, kundi isang pagsabog. Ang tensyon na namumuo sa loob ng kanilang tahanan sa mga nagdaang araw ay biglang sumiklab at naging isang malaking sunog. Ang mga lalaking humahabol sa kanya ay mga singilero. Malalaki ang katawan, magagaspang ang boses, at halatang hindi na paroon para makipagkaibigan. Pinalibutan nila si Datu, na ngayon ay wala na ang pagyayabang at napalitan ng pamumutla. "Nasaan ang bayad mo, Datu? Ang ganda ng motor mo, ah? Iyan na lang ang kukunin namin." Sigaw ng leader ng grupo. "Teka lang, boss, magbabayad ako. Bigyan niyo lang ako ng palugit." Nanginginig na pakiusap ni Datu. Lumabas si Kaambo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Mga Ginoo, ano po ito? Pag-usapan po natin ng mahinahon." "Walang mahinahon, tay," sabi ng singilero. Tila walang galang. "Itong anak ninyo, nangutang para sa motor na yan at para sa pagsusugal. Kapag hindi siya nagbayad ngayon, sa kulungan ang bagsak niya." Nanlumo si Kalwalhati habang pinapanood ang eksena mula sa may pintuan. Ang kanyang 3 anak. Ang panganay na nagdadala ng bata sa sinapupunan. Ang pangalawa na bumalik na sawi. At ang bunso na baon sa utang. Ang lahat ng pangarap niya para sa kanila ay gumuho at naging isang malaking bangungot. Walang nagawa si Kaambo. Pumasok siya sa kanilang silid at kinuha ang isang maliit na lata ng biskwit. Ang lata kung saan nakatago ang lahat ng kanilang naipon sa loob ng maraming taon. Pera para sa gamot, para sa pagkain sa panahon ng tag-ulan, para sa pagpapagawa ng kanilang tumutulong bubong. Nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang laman nito at ibinigay sa mga singilero. "Heto na po. Pagpasensyahan niyo na kung hindi sapat. Ito lang ang kaya namin," sabi niya. Ang boses ay basag.
Kinuha ng mga lalaki ang pera, binilang, at nagkatinginan. Hindi ito sapat sa utang, ngunit marahil ay naawa sila sa katandaan ni Kaambo. Sige na nga, pero itong motor, iiwan ninyo, sabi ng leader. Kinuha nila ang susi mula kay Datu at umalis. Dala ang motor at ang lahat ng ipon ng mag-asawa. Nang mawala na sila, isang nakabibiinging katahimikan ang bumalot sa kanilang bakuran. Si Datu ay nakayuko, hindi makatingin sa kanyang mga magulang. Si Malaya at Bughaw ay nakatayo lang, walang masabi. Pumasok si Kaluwalhati sa loob ng bahay. Ang kanyang paglalakad ay mabigat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at sakit. Umupo siya sa silyang yantok, ang parehong silya kung saan niya unang narinig ang iyak ng mga sanggol. Sumunod, ang kanyang 3 anak, walang umupo. Nakatayo lang sila sa kanyang harapan na parang mga kriminal na naghihintay ng kanilang sentensya. Matagal bago nagsalita si Kaluwalhati. At nang magsalita siya, ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng pait, na naipon sa loob ng 5 taon. Ubos na, sabi niya. Ang kaunting naipon namin ng tatay ninyo para sa aming katandaan, ubos na. Para sa isang motorsiklo, para sa isang pagkakamali. Tumingin siya sa kanilang 3 isa-isa. Malaya, nangako ka ng magandang bahay. Bumalik ka, dala ang problema. Bughaw, nangako ka ng karangalan. Bumalik ka, dala ang kahihiyan. At ikaw, Datu, sabi niya, ang boses ay nagsimulang manginig. Ikaw ang bunso, ikaw ang dapat na nag-aalaga sa amin, pero ikaw pa ang naglubog sa amin sa utang. Ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng sakit, lahat ng gabing hindi siya makatulog, lahat ng pangungulila ay biglang bumuhos. Ano bang nagawa naming mali? Nagkulang ba kami sa pagpapalaki sa inyo? Minahal namin kayo. Ibinigay namin ang lahat kahit wala kaming wala. Pero iniwan ninyo kami. Iniwan ninyo kami para sa mga pangarap ninyo. At ngayon, bumalik kayo. Hindi para kumustahin kami, kundi para muling kunin ang kung anong kaunti na lang ang natitira sa amin. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa puso ng 3 magkakapatid. Walang makasagot. Tanging mga hikbi na lang ang maririnig. Si Malaya ang unang bumigay. Ang kanyang pagkukunwaring matatag ay tuluyang gumuho. Lumuhod siya sa harapan ng kanyang ina. Hinawakan ang mga kamay nito. Nay, patawarin niyo po ako. Nay. Hagulgol niya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi lang po yan ang problema ko. Nay, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tumingala siya sa kanyang ina. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Nay, buntis po ako. Isang katahimikan na mas malalim pa kaysa sa nauna ang bumalot sa silid. Si Kaambo ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Bughaw at Datu ay napatingin sa kanilang kapatid. Hindi makapaniwala. Ang galit sa mukha ni Kaluwalhati ay biglang nawala. Napalitan ito ng pagkagulat, ng sakit at ng isang emosyong hindi inaasahan ni Malaya, pag-aalala. At ano ang plano mo, anak? Mahinang tanong ni Kaluwalhati. Hindi ko po alam, Nay. Umiling-iling si Malaya. Iniwan na po niya ako. Ang sabi niya, ipatanggal ko na lang daw. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lang. Ang marinig ang salitang iyon mula sa bibig ng sarili niyang anak ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Kaluwalhati. Ang lahat ng galit niya ay nawala. Ang nakikita na lang niya ngayon ay ang kanyang panganay na anak, sugatan, takot, at nag-iisa. Hindi na nagsalita si Kaluwalhati. Dahan-dahan siyang tumayo, hinila patayo si Malaya, at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako, hindi kita iiwan. Sa likod ni Malaya niyakap din ni Kaambo ang kanyang asawa't anak.
Sumunod na yumakap si Bughaw at si Datu at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang pamilyang matagal ng watak-watak ay muling nabuo sa gitna ng kanilang mga luha at sirang pangarap. Habang sila'y magkakayakap, isang marangyang sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Ang tunog ng makina nito ay tila banyaga sa kanilang simpleng baryo. Bumaba mula rito ang isang lalaking pormal na nakadamit. Si Don Generos de Villa. May dala siyang isang malaking brown na sobre. Lumapit siya sa tarangkahan, nakita ang tagpong iyon at nagatubili. Ngunit sa huli ay naglakas loob siyang magsalita. Ang boses ay puno ng kaba. Kaambo, may nais sana akong ialok sa inyo para sa ikabubuti nating lahat. Ang pagdating ni Don Generoso ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at pinalamig ang init ng emosyon sa loob ng bahay. Dahan-dahang kumalas sa pagkakayakap ang pamilya. Si Kaambo ang unang humarap sa kanilang hindi inaasahang bisita. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagtataka at pag-iingat. Don Generoso, bati niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Tuloy po kayo. Pumasok ang mayamang Ginoo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tila hindi bagay sa maruming sahig na lupa. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng maliit na dampa, sa mga sawaling pader, sa mga bakanting silya, sa tatlong magkakapatid na nakayuko sa isang sulok at sa tatlong sanggol na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bigat ng mga pangyayari. Isang mabilis na kislap ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Kaambo, kalwalhati. Panimula niya, ang boses ay mababa at puno ng pag-aalinlangan. Nabalitaan ko ang nangyari kanina tungkol sa mga naningil. Hindi umimik si Kaambo. Naghintay lang siya. Alam niyang hindi iyon ang tunay na dahilan ng pagparoon nito. Inilapag ni Don Generoso ang makapal na sobre sa kanilang maliit na mesa. Ang tunog nito ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan. Ito, sabi niya, nais ko sanang tumulong. Binuksan ni Kaambo ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Mga bundle ng tig-1,000 piso. Sapat na pera para bayaran ang utang ni Datu, para ipagawa ang kanilang bubong, para bumili ng pagkain sa loob ng 1 taon, at higit pa, isang halaga na hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Don Generoso. Para saan po ito, Don? Nagbuntong hininga si Don Generoso, umiiwas ng tingin. Isang alok, Kaambo, para sa kapayapaan nating lahat. Nais ko sanang hilingin na itigil na ninyo ang anumang investigasyon. Ituring ninyo na lang na isang biyaya ang mga bata. Alagaan ninyo sila at manahimik na lang tayo. Ang perang iyan ay para sa inyo, para sa pagsisimula ninyo, at buwan-buwan, padadalhan ko kayo ng tulong. Naintindihan ni Kaambo ang lahat. Ito ay suhol, pampatahimik, ang presyo para sa 3 buhay na inabandona. Tumingin siya sa kanyang asawa. Nakita niya sa mga mata ni Luwalhati ang parehong bagay na nararamdaman niya. Insulto. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Nakita niya sa kanilang mga mukha ang kahihiyan at tumingin siya sa mga natutulog na sanggol. Nakita niya ang kanilang inosente at walang kalaban-laban na mga mukha. Dahan-dahan, isinara ni Kaambo ang sobre. Ibinabalik niya ito kay Don Generoso. Salamat po sa alok ninyo, Don, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bakal. Pero hindi po nabibili ang katahimikan at lalong hindi po nabibili ang dignidad. Pero Kaambo, hindi mo naiintindihan. Ang naiintindihan ko, Don Generoso, putol ni Kaambo, ay may 3 bata ritong iniwan na parang basura sa gitna ng bagyo. Hindi po sila mga manok na pwedeng bayaran at kalimutan. Mga tao po sila. At kung kayo man ang ama nila,
Dapat ay panagutan ninyo sila, hindi pagbayaran ng inyong kasalanan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng kanyang mga anak ang kanilang ama sa ibang liwanag, hindi bilang isang matandang magsasaka na laging nakayuko at sunod-sunuran, kundi bilang isang lalaking may paninindigan, isang haligi na kahit gaano kahirap ay hindi matitibag. Napayuko si Don Generoso, puno ng hiya. Kinuha niya ang sobre at walang imik na tumalikod. Bago siya tuluyang umalis, humarap siyang muli. Patawad, ang tanging nasabi niya bago sumakay sa kanyang kotse at mabilis na umalis. Sa mansyon, ang balita ng pagtanggi ni Kaambo ay sinalubong ni Donna Liwayway ng isang malamig na galit. Para sa kanya, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Hindi siya makapapayag na ang isang hamak na magsasaka ang sisira sa perpektong mundong kanyang itinayo. Kung ayaw nilang makuha sa santong dasalan, bulong niya sa sarili habang naglalakad-lakad sa kanyang silid na parang isang liyong nakakulong sa hawla. Kunin natin sa santong paspasan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang maimpluwensyang kaibigan sa munisipyo. "Hello, Cynthia?" sabi niya. Ang boses ay biglang naging matamis at puno ng pag-aalala. "Mayroon sana akong iko-concern sa'yo." "Oo? Tungkol sa child welfare. Mayroon kasing 3 sanggol sa baryo Sinagtala." "Oo, napakagulo ng sitwasyon. Ang pamilyang kumupkop sa kanila." "Well, sabihin na lang nating hindi sila ang tamang mag-alaga. Ang dumi ng bahay at ang mga anak nila, puro problema. Baka mapabayaan ang mga bata. Pwede mo bang ipacheck?" Habang ibinababa niya ang telepono, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos, tinawagan niya si Mang Agila. "Agila," sabi niya, "kailangan ko ng mga litrato. Litratuhan mo ang lahat ng gulo at dumi sa bahay ni Naambo. Ang pag-aaway ng mga anak niya. Gawin mong mukhang impyerno ang lugar na yon at ibigay mo sa akin. Babayaran kita ng doble." Sa baryo Sinagtala, hindi alam ng pamilya ni Kaambo ang namumuong panganib. Ang kanilang atensyon ay nasa isa't isa. Ngunit sa labas ng kanilang bahay, sa likod ng mga halaman, may isang aninong nagmamasid. Si Mang Agila, armado ng kanyang cellphone, ay lihim na kinukuhanan ng litrato ang bawat sandali ng kanilang kahinaan. Ang umiiyak na si Malaya, ang magulong bakuran matapos ang komosyon kanina, ang luma at sira-sirang itsura ng kanilang tahanan. Bawat click ng kamera ay isang pako na idinadagdag sa ataol na inihahanda ni Donna Liwayway para sa kanila. Kinaumagahan, habang nag-aagahan ng pamilya yun ng pandesal at kape, isang puting van ng gobyerno ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang babaeng data. Nasa edad 40. May dalang clipboard at nakasuot ng uniforme ng Department of Social Welfare and Development. Kasama niya ang 2 pulis. "Magandang umaga po," sabi ng babae. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Kami po ay mula sa DSWD. Nakatanggap po kami ng ulat tungkol sa kapakanan ng mga sanggol na naninirahan dito." Ang lahat ay natigilan. Ang pandesal na isusubo sana ni Kaluwalhati ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang mundo nila ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang tunay na bagyo ay kararating pa lamang. Ang mga salitang DSWD at pulis ay parang kulog na yumanig sa pundasyon ng munting tahanan ni Kaluwalhati. Ang social worker na nagpakilalang si Gingeno Reyes ay pumasok sa kanilang bahay na may awtoridad. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok. "Maari ko bang makita ang mga bata?" tanong niya. Ang boses ay hindi nagtatanong, kundi nag-uutos. Nanginginig na itinuro ni Kaluwalhati ang banig kung saan mahimbing na natutulog sina Tala, Sinag at Amihan. Lumapit si Gingeno Reyes
at sinuri ang kalagayan ng mga sanggol. Samantala, ang kanyang mga mata ay patuloy na naglilibot sa mga bitak sa dingding, sa sahig na lupa, sa nag-iisang gasera sa mesa, at sa 3 anak nilang nakatayo sa isang tabi. Ang mga mukha ay puno ng pagkakasala at takot. "Sino po sila?" tanong ni Gengi Reyes. Itinuturo sina Malaya, Bughaw at Datu. "Mga anak po namin," mahinang sagot ni Kaambo. "Nakatanggap kami ng ulat," sabi ni Gengi Reyes, binubuklat ang kanyang clipboard, "na ang inyong tahanan ay hindi angkop para sa pag-aalaga ng 3 sanggol. Magulo raw ang sitwasyon ng pamilya. May mga anak kayong umuwi na may dalang problema." Ang huling salita ay tila isang akusasyon. Ipinakita niya sa kanila ang isang folder. Sa loob nito ay mga litrato. Mga litratong kinunan ng hindi nila alam. Ang larawan ng umiiyak na si Malaya. Ang larawan ng magulong bakuran matapos dumating ang mga singilero. Ang larawan ni Datu na takot na takot. Ang larawan ni Bughaw na nakaupo sa isang sulok, mukhang miserable. Ang bawat litrato ay isang piraso ng ebidensya na maingat na pinili para ipintang sila bilang isang pamilyang watak-watak at walang kakayahan. Hindi ito totoo," protesta ni Kaambo. "Minamahal namin ang mga bata. Hindi ko po kinukwestiyon ang pagmamahal ninyo, Ginoo," sabi ni Gengel Reyes. Ang kanyang tono ay malamig at propesyonal. "Ngunit ang pagmamahal ay hindi sapat. Kailangan nila ng isang stabiling kapaligiran, isang lugar na ligtas at malinis. Sa nakikita ko ngayon, at base sa ulat na ito, hindi ko masasabing na ibibigay ninyo iyon." Sa sandaling iyon, naintindihan ni Kaluwalhati ang lahat. Ang biglaang pagdating ni Don Generoso, ang alok na pera, ang pagtanggi ng kanyang asawa. At ngayon, ito, isang plano, isang masamang balak para kunin sa kanila ang mga bata sa paraang legal at tila makatwiran. Ang kamay ni Donna Liwayway ay hindi nakikita, ngunit ang anino nito ay bumabalot sa kanilang lahat. "Hindi ninyo sila maaaring kunin," sigaw ni Kaluwalhati. Ang kanyang boses ay puno ng desperation. Lumapit siya sa mga sanggol, tila ba nais niyang protektahan ang mga ito gamit ang sarili niyang katawan. "Anak ko sila. Ako ang ina nila." "Ginang," sabi ng isa sa mga pulis, marang hinahawakan siya sa braso. "Kumakalma po kayo." "Paano ako kakalma?" Humagulgol si Kaluwalhati. Ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang mga pisngi. "Sila ang buhay ko. Sila ang nagbigay sa akin muli ng dahilan para mabuhay. Huwag ninyo silang kunin sa akin. Parang awa nyo na." Ang iyak niya ay gumising sa mga sanggol. Sabay-sabay, ang 3 ay nagsimulang umiyak. Ang kanilang maliliit na tinig ay sumasabay sa hagulgol ng babaeng nagmamahal sa kanila. Ang eksena ay nakakadurog ng puso. Si Malaya, Bughaw at Datu ay nakatayo lang, hindi makagalaw. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanila. Sila ang dahilan. Ang kanilang mga kabiguan, ang kanilang mga problema, ang kanilang pagbabalik. Lahat ng yon ay ginamit bilang armas laban sa kanilang mga magulang. Sila ang nagbigay ng bala sa kalaban. Pansamantala lang po namin silang dadalhin sa isang government shelter. Paliwanag ni Gingana Reyes, tila hindi apektado sa emosyon sa silid. Hanggat hindi natin natutukoy ang kanilang mga tunay na magulang at hanggat hindi ninyo na ipapakitang kaya ninyong magbigay ng maayos na tahanan, nasa pangangalaga sila ng gobyerno. Iyon na ang huling hatol. Walang nagawa sina Kaambo at Kaluwalhati. Sa ilalim ng tingin ng 2 pulis, isang babaeng katulong mula sa DSWD, ang maingat na binuhat isa-isa si Natala, Sinag, at Amihan. Sinubukan ni Kaluwalhati na humabol. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. "Anak, huwag. Huwag kang sasama sa kanila." Ngunit ang maliit na kamay ay marahang inalis
Mula sa pagkakahawak niya, ang mga sanggol na patuloy sa pag-iyak ay isinakay sa puting van. Pinanood nila ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa daan at tuluyang maglaho. Ang iyak ng mga sanggol ay nawala na. Ang natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan. Bumagsak si kalwalhati sa lupa, ang kanyang mga tuhod ay hindi na kinaya ang bigat ng kanyang kalungkutan. Napasigaw siya, isang sigaw na walang salita. Isang sigaw na puno ng purong sakit at kawalan ng pag-asa. Niyakap siya ni Kaambo, ang sarili niyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Ang bahay na sa loob ng ilang linggo ay napuno ng buhay at pag-asa, ay muling naging isang malamig at tahimik na lugar. Ang mga duyan na gawa sa tela ay nakabitin pa rin, ngunit wala ng laman. Ang mga bote ng gatas ay nasa mesa pa, ngunit wala ng iinom. Ang lahat ay nawala. Ang kanilang liwanag, ang kanilang mga bituin, ang kanilang sinag, ang kanilang hangin. Ang lahat ay kinuha sa kanila. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, sa kauna-unahang pagkakataon, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi boses ng pagdadahilan o pagsisisi, kundi boses ng determinasyon. Hindi, sabi ni Bughaw, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi tayo papayag. Hindi tayo pwedeng matalo ng ganito. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga magulang. Hindi pa tapos ang laban na ito. Mayroon akong naiisip. Antaw, ang kawalan ay isang makapangyarihang apoy. Maaari ka nitong tupukin at gawing abo, o maaari nitong sunugin ang lahat ng iyong takot at pag-aalinlangan at mag-iwan ng nagbabagang determinasyon. Para sa pamilya ni Kalwalhati, ito ang naging pangalawa. Ang ideya ni Bughaw ay simple, ngunit mapangahas. Hindi natin sila kayang labanan ng pera o kapangyarihan, sabi niya ng gabing iyon. Habang sila'y nakaupo sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa buwan. Pero meron tayong isang bagay na wala sila, katotohanan at kwento. Sa mga sumunod na araw, ang bahay na pinagharian ng Lumbay ay naging isang himpilan ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Malaya ang kanyang mga kapatid at ang sarili niya na kumikilos hindi para sa kanilang mga sariling interes, kundi para sa isang layunin. Si Bughaw, ang artistang bigo, ay muling kinuha ang kanyang mga lapis at uling. Ngunit hindi na mga malulungkot na tanawin ang kanyang iginuhit. Iginuhit niya ang mukha ng kanyang ina habang yakap-yakap ang tatlong sanggol. Ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama at ang inosenteng mga ngiti ni Natala, sinag at amihan. Ang bawat guhit ay puno ng emosyon. Bawat anino ay may kwento. Ipinost niya ito sa isang maliit na social media page na matagal na niyang hindi ginagamit, kasama ang isang maikling salaysay, ang pamilyang ninakawan ng pag-asa. Si Datu naman, ang bunsong laging pasaway, ay ginamit ang kanyang pagiging street smart sa mabuting paraan. Nilapitan niya ang bawat kapitbahay, si Aling Nena sa tindahan, si Mang Carding na magsasaka, at iba pa na nakakita sa pag-aalaga ng kanyang mga magulang sa mga bata. Kinausap niya sila, nakiusap at hiningi ang kanilang testimonya. Nagulat siya nang makita kung gaano karami ang handang tumulong. Mga taong dati tsismoso lang, pero sa puso pala ay may malasakit. At si Malaya, na dati kinamumuhian ng baryo, ay ginamit ang kanyang karanasan sa syudad. Nag-research siya online. Natagpuan niya ang mga contact number ng mga lokal na blogger, mga radio station, at maging isang stringer ng isang national newspaper. Sa una, nag-aalangan siyang tumawag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang iyak ng kanyang ina at ang mga walang malay na sanggol, ang takot niya ay napapalitan ng tapang. Ikinuwento niya ang kanilang panig, paulit-ulit, sa sino mang handang makinig. Si Kaambo at Kalwalhati ay tahimik lang na nagmamasid.
Ang sakit ay naroon pa rin sa kanilang mga puso, ngunit ngayon ay may kasama na itong pagkamangha at pagmamalaki. Ang 3 anak na inakala nilang mga bigo, ang 3 anak na nagdulot sa kanila ng sakit ng ulo, ay siya na ngayong kanilang mga sundalo, lumalaban para sa kanilang pamilya. Ang post ni Bughaw ay nagsimulang kumalat. Sa una, iilan lang ang nag-share. Pagkatapos ay naging 10, naging 100, hanggang sa libo-libo na. Ang mga tao ay inaantig sa kwento. Ang mga komento ay bumuhos, mga salita ng suporta, galit sa inhustisya, at mga panawagan para sa DSWD na muling tingnan ang kaso. Isang araw, isang tawag ang natanggap ni Malaya. Mula ito sa isang sikat na radio commentator na kilala sa pagtulong sa mga naaapi. Interesado itong marinig ang kanilang panig. "Ito na," sabi ni Malaya sa kanyang pamilya. "Kailangan nating gawin ito ng tama." Nagpasya sila. Sa halip na sila ang pumunta sa syudad, papupuntahin nila ang lahat sa kanilang tahanan, sa kanilang teritoryo. Nagpadala sila ng formal na imbitasyon sa opisina ni Gong Reyes sa DSWD, kay Kapitan Isagani, sa radio commentator, at maging sa pamilya De Villa. Isang bukas na pag-uusap, sabi nila, para linawin ang lahat. Dumating ang araw ng paghaharap. Ang kanilang maliit na bakuran ay napuno ng mga tao. Nandoon ang mga kapitbahay na handang maging saksi. Nandoon si Kapitan Isagani, ang mukha ay seryoso. Nandoon ang team mula sa radio station, bit-bit ang kanilang mga recorder. At dumating din si Geng Reyes, ang mukha ay halatang naiirita sa atensyong natanggap ng kaso. Huli sa lahat, isang itim at makintab na kotse ang huminto. Bumaba mula rito si Don Generoso, mukhang balisa, at sa likod niya, si Donna Liwayway. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang tindig ay elegante. Tila ba isa lamang siyang manonood sa isang dula-dulaan. Pumasok siya na may kumpiyansa, handang tapusin ang gulong ito ng minsanan. Inumpisahan ni Malaya ang pag-uusap. Nagsalita siya ng may linaw at tapang. Inilahad ang kanilang kwento. Sumunod si Datu na iprinisenta ang mga salaysay ng kanilang mga kapitbahay. At si Bughaw, ipinakita ang kanyang mga guhit na nakadisplay sa isang pader. Nagsalita si Donna Liwayway, ang boses ay malumanay, ngunit puno ng panunumbat. "Nakakaantig ang inyong kwento, ngunit hindi nito mababago ang katotohanan. Ang katotohanan na ang lugar na ito ay hindi angkop para sa mga bata. Ang aming tanging hangad ay ang kanilang kapakanan." Nanggunguna na siya. Ang kanyang mga salita na sinamahan ng mga ebidensya ni Geng Reyes ay tila mas may bigat. Ang pag-asa ng pamilya ay unti-unting nauubos, ngunit sa gitna ng karamihan, isang tao ang dahan-dahang humakbang pasulong. Isang taong hindi nila inaasahang darating. Si Mangagila. Ang kanyang mukha ay hindi na mapanuya. Ito ay seryoso. May takot, ngunit mayroon ding determinasyon. "Sandali," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. "Bago kayo magbigay ng hatol, sa tingin ko, mayroon muna kayong dapat na pakinggan." Itinaas niya ang kanyang luma at basag na cellphone. Pinindot niya ang isang button. At mula sa maliit na speaker nito, isang boses ang umalingaw-ngaw, isang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Donna Liwayway, malamig at malupit. "Agila, siguraduhin mong walang makakaalam. Itapon mo sila sa lugar na hindi na sila makikita. At itong pamilyang Ambo, gawan mo ng kwento. Durugin mo sila." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bakuran. At pagkatapos, ang tunog ng isang malakas na pag-click mula sa recorder ng radio commentator. Ang recording mula sa cellphone ni Mang Agila ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng katahimikan. Ang bawat salita ay malinaw at hindi maikakaila. Ang malamig at malupit na utos ni Donna Liwayway ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Hinuhubaran siya ng kanyang maskara ng kabaitan
at inilalantad ang tunay niyang pagkatao sa harap ng lahat. Naramdaman ni Donna Liwayway na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang mga nakatitig na mata ng mga kapitbahay, ng media, ni Kapitan Isagani, at maging ng sarili niyang asawa ay parang libu-libong kutsilyong tumutusok sa kanya. Ang kanyang perpektong itinayong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi yan totoo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay biglang tumaas at naging desperado. Peke iyan, gawa-gawa lang. Binayaran ninyo ang taong iyan para siraan ako. Tumingin siya kay Mang Agila na may pagbabanta. Magkano ang ibinayad nila sa'yo? Hayop ka? Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang kanyang pagkataranta ay isang pag-amin na. Nakatayo si Don Generoso sa tabi ng kanyang asawa, ngunit pakiramdam niya ay milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Ang boses na narinig niya sa recording ay ang parehong boses na naguutos sa kanya, kumokontrol sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, naririnig niya ito hindi bilang awtoridad, kundi bilang kasamaan. Tumingin siya kay Liwayway, ang babaeng minahal niya noon, at ang nakita niya ay isang estranghero. Isang estrangherong kayang magtapon ng 3 inosenteng buhay para lang sa pangalan at yaman. Ang lahat ng takot na naramdaman niya para rito ay biglang napalitan ng pandidiri. At sa ilalim ng pandidirim, isang damdamin ang muling nabuhay. Ang pagiging isang ama. Humakbang siya palayo sa kanyang asawa. Isang simpleng hakbang, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang hakbang na ginawa niya sa kanyang buhay. Hinarap niya ang lahat. Totoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit buo. Totoo ang lahat ng iyon. Ang pag-amin ay ikinagulat ng lahat, lalo na ni Liwayway. Generoso, anong ginagawa mo? Bulong nito, puno ng galit. Hindi siya pinansin ni Don Generoso. Tumingin siya, kinakaambo at kalwalhati. Ang 3 bata, sila ay mga anak ko. Ang mga salita ay tila napakahirap bigkasin, ngunit nang masabi na niya ang mga ito, isang malaking bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Sila ay bunga ng isang pagkakamali. Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi sila pagkakamali. Ako ang nagkamali. Ako ang naging duwag. Hinayaan kong mangyari ito. Hinayaan kong itapon ang sarili kong mga anak dahil sa takot. Tumingin siya sa kanyang asawa. Dahil sa takot sa kanya, doon na tuluyang gumuho si Donna Liwayway. Ang kanyang pagiging kalmado ay nabasag. Ginawa ko yon para sa pamilya natin, para sa mga tunay nating anak, para protektahan ka. Sigaw niya tila wala na sa sarili. Hindi! Malungkot na umiling si Don Generoso. Ginawa mo yon para sa sarili mo, para sa pangalan, para sa pera. Pinanood ni Kaambo ang pagbagsak ng makapangyarihang pamilya. Walang saya sa kanyang puso, walang paghihiganti. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa. Awa para kay Don Generoso, isang taong biktima ng sarili niyang karuwagan. At maging awa para kay Donna Liwayway, isang babaeng nilamon ng sarili niyang ambisyon. Humarap si Kapitan Isagani, ang kanyang mukha ay seryoso at mabigat. Donna Liwayway, sa ngalan ng batas, kailangan ninyong sumama sa amin sa presinto para sa formal na investigasyon. Hindi ninyo ako maaring galawin. Sigaw ni Liwayway, ngunit ang 2 pulis ay marahan na siyang inalalayan. Habang dinadala siya palayo, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Kalwalhati. Sa mga mata ng kanyang asawa, walang nakitang galit si Kaambo. Tanging isang tahimik na pag-unawa at kalungkutan. Ang lahat ng atensyon ngayon ay bumaling kay Gengedro Reyes ng DSWD. Ang kanyang mukha ay namumutla. Halatang hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Sa liwanag ng mga bagong impormasyong ito, simula niya tila naghahanap ng tamang sasabihin.
Kailangan naming pag-aralan muli ang kaso. Ang kapakanan ng mga bata ang pinakamahalaga. Lumapit si kaluwalhati. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa mga mata ni Gang Reyes. Isang tingin na puno ng pakiusap, ng pagmamahal ng isang ina na nais lang mabawi ang kanyang mga anak. Ang radio commentator ay lumapit kay Don Generoso. Don, ngayong alam na ng lahat, ano na ang plano ninyo para sa inyong mga anak? Ang tanong na yon ay nakabitin sa hangin. Ang lahat ay napatingin kay Don Generoso at pagkatapos kay Kaambo at Kaluwalhati. Ang dalawang pamilya, isang nagbigay ng buhay at isang nagbigay ng pagmamahal, ay nakatayo sa isang sangang daan. Sa gitna ng kaguluhan, si Gienger Reyes ay lumingon kina Kaambo at Kaluwalhati. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Kung gayon, pag-usapan na natin ang kinabukasan ng mga bata. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan na ng tag-araw at kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago rin ng buhay sa Baryo Sinagtala. Ang kaso laban kay Donna Liwayway ay umusad. Naharap siya sa mga kasong child abandonment at obstruction of justice. Ang kanyang yaman at impluwensya ay hindi naging sapat para takasan ng batas. Ang kanyang pagbagsak ay naging isang malaking balita, isang paalala na ang katotohanan ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas. Si Don Generoso naman, sa kauna-unahang pagkakataon, ay tumayo sa sarili niyang mga paa. Hinarap niya ang kanyang responsibilidad. Sa isang pag-uusap sa DSUD, kasama sina Kaambo at Kaluwalhati, formal niyang inako ang pagiging ama ni Natala, Sinag at Amihan. Nag-alok siyang kunin ang mga bata at palakihin sila sa mansyon, bigyan ng buhay na marangya at puno ng oportunidad. Ngunit sa pag-uusap na yon, isang bagay ang naging malinaw sa lahat, lalo na sa social worker na si Gang Reyes. Nang ilabas ang mga bata mula sa shelter at dinala sa silid, hindi sila sa kanilang biolohikal na ama lumapit. Ang kanilang mga mata ay hinanap ang pamilyar na mukha. Ang kanilang maliliit na kamay ay iniabot patungo sa iisang direksyon, kay Kaluwalhati. At nang muli silang makarga nito, ang kanilang mga iyak ay napalitan ng panatag na paghikbi. Doon, sa yakap na yon, ang desisyon ay naging malinaw. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Nagkaroon sila ng kasunduan. Ang legal na kustodiya ay ibinigay kina Kaambo at Kaluwalhati bilang pagkilala sa psychological parentage o ang katotohanang sila na ang kinikilalang magulang ng mga bata. Si Don Generoso naman ay binigyan ng visitation rights at inako ang lahat ng pinansyal na suporta. Tumanggi sina Kaambo na lumipat sa mansyon. Ang aming mga ugat ay nakabaon dito sa Sinagtala, sabi niya. Sa halip, ang tulong pinansyal ni Don Generoso ay ginamit para magpatayo ng isang bago at matatag na bahay sa parehong lote kung saan dating nakatayo ang kanilang lumang dampa. Isang bahay na simple lang, ngunit sapat na ang laki para sa kanilang lumalaking pamilya at may bubong na hindi na tumutulo. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa 3 magkakapatid. Si Malaya ay nanganak sa isang malusog na batang lalaki. Sa halip na itakwil ito, niyakap niya ang pagiging isang ina ng buong puso. Ang dating inis at takot ay napalitan ng isang pagmamahal na hindi niya inakalang kaya niyang ibigay. Sa tulong ng kanyang pamilya, itinaguyod niya ang kanyang anak, ang kanyang sariling biyaya na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at sakripisyo. Si Bughaw ay muling nagpinta, ngunit ngayon, ang kanyang mga obra ay hindi na madilim at malungkot. Puno na ito ng kulay at buhay. Nagbukas siya ng isang maliit na art workshop sa kanilang baryo. Tinuturuan ng mga bata na ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng sining. Natagpuan niya ang kanyang layunin hindi sa pagiging sikat, kundi sa pagbabahagi ng kanyang talento.
Si Datu naman, matapos ang kahihiyan, ay natutong magpakumbaba. Nagtrabaho siya bilang isang pahinante sa bukid. Ibinayad ang lahat ng kanyang utang at natutunan ang halaga ng bawat sentimong pinaghirapan. Nagsimula siya ng isang maliit na negosyo ng pag-aalaga ng manok at sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na karangalan sa isang bagay na siya mismo ang nagsumikapang buuin. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, ang buong pamilya ay nagtipon sa beranda ng kanilang bagong bahay. Si Kaambo at Kalwalhati ay magkatabing nakaupo sa isang silyang duyan. Tahimik na pinapanood ang kanilang pamilya. Si Bughaw ay tinuturuan ng kanyang pamangkin kung paano humawak ng Crayola. Si Datu ay nag-iihaw ng isda para sa kanilang hapunan. At si Malaya, karga-karga ang kanyang anak, ay nakangiting nakikipag-usap sa kanyang ina. Sa damuhan, masayang naglalaro sina Tala, Sinag at Amihan. Sila'y malulusog na, bibo, at ang kanilang mga halakhak ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Kalwalhati. Lumapit si Don Generoso, dala-dala ang mga laruan para sa mga bata. Hindi na siya ang duwag na Don na kanilang nakilala. Isa na siyang lolo, medyo nahihiya pa rin, ngunit may tunay na saya sa kanyang mga mata sa tuwing makikita ang kanyang mga anak. Tumingin si Kalwalhati sa lahat ng ito, ang kanyang mga anak na muling natagpuan ang kanilang mga sarili, ang kanyang mga apo, ang mga batang nagligtas sa kanyang kaluluwa, at ang lalaking nagbigay buhay sa kanila na ngayon ay bahagi na rin ng kanilang pinalawak na pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Ambo. Sino ang mag-aakala, Ambo? Bulong niya, na ang pinakamatinding unos sa ating buhay ang magdadala ng ganitong klaseng kapayapaan. Ngumiti si Kaambo at pinisil ang kanyang kamay. Ang pamilya, luring, ay hindi pala sa dugo, nasa puso. Sa paglubog ng araw sa Baryo Sinagtala, isang bagong liwanag ang sumikat sa puso ng isang pamilyang sinubok ng tadhana, winasak ng mga pagkakamali, ngunit muling binuo ng pinakamakapangyarihang bagay sa lahat, ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. At dito po nagtatapos ang kwento ng pamilya ni Kalwalhati at Kaambo at ang kanilang paglalakbay tungo sa isang bagong sinagtala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa bawat hibla ng damdamin sa kwentong ito. Habang isinusulat ang bawat salita, naramdaman ko ang bigat at gaan ng kanilang mga pinagdaanan. Sila Kalwalhati, Kaambo at ang kanilang mga anak ay naging higit pa sa mga tauhan sa isang papel. Sila'y naging salamin ng ating mga sariling pighati at tagumpay. Ipinakita sa atin ang kanilang kwento na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa puso na handang magkalinga at magpatawad, na ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon para matuto, at ang bawat pagbabalik ay posibleng maging simula ng isang mas matatag na pagsasama. At higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na unos ng buhay, laging may sisikat na bagong pag-asa. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang aral na inyong napulot? Sino po ang karakter na pinakatumagos sa inyong puso? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at liwanag sa aming patuloy na pagsusulat. Hanggang sa susunod na kwento, muli, maraming salamat. Nagmamahal, pag-ibig sa likod ng luha.